awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ng Biyernes, tayo po'y lumalapit bilang mga individual, bilang isang malaking komunidad. Pinipresenta natin ang nilalaman ng ating kalooban, petisyon, dasal, ang mga ating pinagdaraanan, ang ating suliranin, ang ating mga pabor sa Panginoon. Naway ito'y pakinggan ng ating butihing Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng tagahuda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipa ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda, dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid, at lumitaw ang napakakapal na balang, tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan, kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon, at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng poon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan.
Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Iyong hinatulan yaong mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Itong mga hentil na hulog sa hukay na ginawa nila. Sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Dapat kilalaning haring walang hanggang itong Panginoon. Kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon, sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y tumulog, kasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon. At sa maiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nang gilala sa mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakabalang pangkat at mawawasak ang bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng ganon? Sila na rin ang nagpatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay ng kanyang bahay, malayo pa sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ari ang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa taong isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapapahinghan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos.
Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya at papasok sila at manirahan doon. Kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong Biyernes na mahalaga sa ating komunidad sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob na napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang salita ng Diyos para sa ating mga deboto, pinapaalala na sariwain, panibaguhin natin ang pagpapalig natin kay Jesus. Sa ating unang pagbasa pasok tayo sa panibagong propeta, Propeta Joel. Ang sinasabi ng propeta, katulad ng hindi gano'n siya kilala. Pero hindi naman sa tao kung hindi sa mensahe. Sabi ni Joel, baka makalimutan natin. Kasi nabubuhay tayo parang wala ang Diyos. O kung may Diyos ay parang yung kalooban natin ay malayo sa Kanya. May malaking distansya. Sabi ng Propeta Joel, upang matauhan tayo na tunay ang Diyos, malapit siya, nandyan lamang siya, mag-ayuno tayo, matakot tayo, sapagkat darating ang araw ng Panginoon, araw ng katarungan, itutuwid niya, iwawasto niya, itatama niya yung mga mali, ang mga masasama, yan pa namamayagpag, nagahari, nagsasamantala, nag-aabuso, kami ang mga mayayaman, kami ang mga makapangyarihan. Oh, may Diyos ba? Tinatamaan ba kami ng kidlat? Ang yayabang nila. Baka akala ng iba, baka wala nga. Sabi ng propeta, darating. At kung dumating yan, ang mga anghel na magtutrompeta, darating at matakot ka. Kaya tayo'y maghanda, mag-ayuno, magsisi sa ating mga kasalanan habang may panahon pa. Ang deboto ng Poong Jesus Nazareno, may takot sa Diyos. Alam niya na hindi siya pwedeng may asosasyon sa mga taong ganun ang kaisipan. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, si Jesus na nga ang gumagawa ng maraming kabutihan, nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, bulag nakakakita, pilay nakakalakad, kahit patay nakakabuhay. Yung iba, nang gilalas. Oh, Panginoon, salamat. Ngunit may ilan, kritikal. Kaya niya nagagawa yan. Otorisado siya ng prinsipe, puno ng mga demonyo, si Beelzebul. Ang tugon ni Jesus, anong klaseng katwiran yan? Maling-mali at baluktot ang pag-iisip niyan. Paano magagawa ni Satanas yan sa sarili niya? Ikaw ba, papayag ka bang masira ang sarili mo kung meron kang kaharian? Sisirain mo ba ang sarili mo? Hindi tatagal yan. Ikaw na nagwawasak, ikaw na nagsisira, ikaw na naghahati, tatagal ba yan? Hindi. Kaya anong klaseng lohi ko yan? Kahit sino, hindi tatagal kung ikaw mismo ang nagwawarak, hindi po ba? Kaya anong klaseng katwiran yan? Nagpapalayas ng demonyo si Jesus dahil otorisado siya ng pinuno ng mga demonyo. Hindi tatagal yan. Kasi mga bulag kayo. Ang sabi ni Jesus, ang buhay ay tunggali.
Ang buhay ay digmaan. Ang buhay ay giyera, may dalawang panig. Panig na ito, panig niyan, naglalabanan. Kung matatalo yan, may puwersang mas malakas. Sabi, yung sabi ni Jesus, may dalawang army. Oh, matibay ka. Paano matatalo yan? May mas malakas na puwersa. Ang sinasabi ni Jesus. Kaya natalo ang demonyo, mas malakas ang kapangyarihan ng kabutihan. Siguro sa simula, siguro sa gitna, bawang nananalo ang kasamaan. Pero sa dulo, alam naman natin ang kwento nito. Ang dulo, ang resulta, ika nga sa atletika, ang huling score, the final score, ang panalo, kabutihan, magwawagi, panalo, victoria, ang victory, ang tagumpay sa kabutihan. Kaya nga sinabi ni Jesus, isipin niyo naman ang ibang perspektibo. Kung hindi ito sa kapangyarihan ng demonyo, kung hindi sa daliri ng Diyos ko ginagawa ang mga ito, nandito na ang kaharian ng Diyos. Maniwala na kayo. Maging bukas. Nandiyan ang Diyos. Hindi ba yan ang mga palatandaan ng Mesiyas? Bulag, nakakakita. Pilay, nakakalundag. Pipi, nakakapagsalita. Ang mga may kapansanan na babalik sa kalusugan. Patay, nabubuhay. At ang mga dukha sa kanila'y mabuting balita. Nandito na ang karya ng Diyos. Kaya alamin, mga deboto, alam natin kung ano yung masama at ano ang mabuti. Isa pa sa sinasabi ni Jesus, ang hindi pumanig sa akin ay laban sa akin. O hindi nga ako para sa masama. Ako'y duwag. Nasa gitna ako. Manunood lamang ako. Ano sabi ni Jesus? Hindi ito sa taong masama. Hindi ito sa taong walang takot sa Diyos. Ito'y sa taong duwag. Yung mga nasa gitna. Parang, parang balimbing, parang walang conviction, walang prinsipyo. Hindi yan kakampi natin. Hindi natin kapanig natin. Hindi natin kasama yan. Kung wala kang sariling buto sa likod. Yan po yung paalala ng Panginoon para sa atin. Mga deboto. Manindigan tayo, ipahayag natin hindi lamang sa salita, kundi sa ating mismong simpleng buhay bilang pagsaksi at patotoo na autentiko at tunay din ang ating debosyon. At sa pagrorosaryo, mga kapatid, ulitin ko po, sa Ingles, the family that prays together stays together. Sa Pilipino, ang pamilyang nagdadasal ng sama-sama, mananatiling sama-sama. Ibig natin, nabuklod ang pamilya mo, Pilipino tayo. Ang kaligayahan mo, ang kapayapaan ng kalooban mo, nakabatay sa kaugnayan kung ano nangyayari sa loob ng bahay. Hindi po ba? Lahat ay nagnanais ng kapayapaan, pagbibigayan, pag-unawaan, kapatawaran, pagmamahalan. Nakakaalala ko may kaarawan, nakakaalala ko may anibersaryo, natutuwa ko may graduation. Kumpleto pamilya sa Pasko. Hindi ba ang panaginip natin, pangarap, mithiin, vision sa buhay yan? Sinasabi ko na po ang solusyon, ang sikreto, ang lihim. Santo Rosario. Paalala lamang po. Sa tulong ni Maria, ina ng Santo Rosario, nawa
tayong lahat pumanig, kumampi, sa tabi, kasama na may konbiksyon, pinoproklama at isinasabuhay ang adhikain ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan. Lumapit tayo sa Ama na may pananalig dala ang ating idinadalangin mithiin. Tugon po natin, mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalugmok na sandaigdigan. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga may sakit at may karamdaman naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Makapangyariang Ama, habang itinataas namin ang aming mga panalangin, pinasasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na bubuhay at naghahari magpa kailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas natin ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, anak at hinapay sa tanak ay nagbibigay buhay, bigayang kaloob mo ay aming inaalay, taming hiling pagpapalan, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awat pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalo mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon.
Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanay mo'y dito na banaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahonan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan iyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila mga pangalan sa binyag, naglang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipindot ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan.
kaligtasan, nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati